Kung hawak mo si XRP ngayon o kung matagal ka ng hodler nito, may isa pong paulit-ulit na technical signal na kapag lumabas ay halos palaging sinusundan ng malalaking pagbagsak ng presyo. Hindi po ito chismis at hindi rin ito basta opinion lamang. Ito ay base po sa historical price behavior ng XRP sa mas mataas na time frame. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung ano ang signal na ito, kung bakit ito seryosohin, kung bakit natin ito kailangang seryosohin, at paano po ito nakaapekto dati sa atin bilang mga traders, investors, at saka holders. Kaya tapusin po natin ang video na ito hanggang sa dulo dahil posibleng ito ang siyang magligtas ng ating kapital sa susunod na galaw ni XRP. At ayan, ano nga ba ang sinasabi ng pattern na paulit-ulit na nakikita po sa chart ni XRP? Ang tinitignan po ng crypto analyst na si Steph is Crypto dito ay ang galaw po ni XRP sa kanyang 3-day chart at particular ang mga kilos ng mga EMA ribbons. Kaya yan po, yung kanyang ibinahaging chart dito. Ayan, 3-day chart po ulit ito. At yung nakikita po natin na makulay na mga linya rito ay yan po ang kanyang EMA ribbon indicator. Hindi po ito pang short-term trade, kundi pang malalaking galawan po ng trend. Base po sa observation, tuwing ang EMA ribbon ay nagiging bearish at sa XRP ay nananatili sa ilalim nito sa mahabang panahon, hindi po ito nauuwi sa simpleng pullback lamang. Sa halip ay pumapasok po sa XRP sa extended drawdown phase. Ibig sabihin nito ay mga buwang pagbaba na talagang binabago ang overall direction ng market. At ang mahalaga po dito ay paulit-ulit itong nangyari sa iba't ibang market cycle. Ngayon ay ano po ba ang EMA ribbon at bakit ito mahalaga para sa long-term trend? Ang EMA ribbon ay binubuo po ng maraming exponential moving averages na magkakasabay gumagalaw. Para itong heartbeat monitor ng market ni XRP. Kapag ang ribbon ay nakaayos pataas at ang presyo ay nasa ibabaw nito, sinasabi nitong healthy at malakas si XRP. Pero kapag ang ribbon ay nag-flip pababa at ang presyo ay hindi na makabalik sa itaas, dito po nagsisimula ang problema. Ibig sabihin nito ay nawawala po ang momentum at control ng mga buyers. Para po sa atin bilang mga traders at investors, ito po ay babala na ang risk ay mas mabigat kaysa sa reward sa ganitong market environment. Ngayon ay paano po ba nauuwi sa malalaking drawdown ang bearish EMA ribbon? Ayon po sa historical data na ipinakita sa chart, tuwing pumapasok si XRP sa bearish EMA ribbon phase, hindi ito agad bumabagsak sa isang bagsakan. Sa halip ay dahan-dahan siyang hinihila pababa habang ang mga buyers ay nauubusan ng lakas. Ang mga drawdown na naitala ay nagsimula sa humigit kumulang 27% hanggang umabot ng lampas 60% losses. Hindi ito reaction lang sa balita o panic. Ito po ay structural decline. Ibig sabihin ay mismong trend ni XRP ang nagiging mahina sa matagal na panahon. Ngayon, bakit po ba mas matagal ang bearish phase? Yan, mas masakit ang bagsak. Yan. Kapag mas matagal ang bearish phase ay bakit mas masakit ang bagsak? Isa pong malagang detalye sa analysis ay ang relasyon ng tagal at saka lalim ng pagbaba. Habang mas matagal na nananatili sa XRP sa ilalim ng EMA ribbon, mas lumalala ang eventual drawdown. Para itong sugat na hindi po agad ginagamot. Habang tumatagal ay mas lumalaki ang damage.
Dito sa chart muli ay makikita na ang pinakamalalaking pagbaba ay nangyari kapag matagal na bearish ang ribbon. Para po sa atin, ito ay malinaw na mensahe. Ang oras ay kalaban natin kapag ganito ang structure ng market. At hindi po kaibigan ng mga umaasang bounce. Ngayon ay ano po ang kasalukuyang sitwasyon ni XRP sa chart ngayon? Ayan, dito po pala tayo ulit sa chart. Sa kasalukuyang market phase, makikita na si XRP ay galing sa malakas na rally. Mas maaga sa cycle. Ngunit ngayon ay nagtatagal siya malapit sa EMA ribbon. Dito nagiging critical ang susunod na mga linggo. Kapag ang ribbon ay tuluyang nag-flip, bearish, at sa XRP ay nabigong mabawi ito, ayon po sa history ay wala pang naitalang pagkakataon na hindi ito humantong sa mas malawak na decline. Hindi po ito prediction ng eksaktong presyo, kundi isang risk environment warning. Ngayon ay bakit po ba walang recorded exemption ang signal na ito? Isa po sa pinakamatibay na punto ng analysis ay ang consistency. Sa loob ng maraming taon at saka iba't ibang market conditions, tuwing lumabas ang kombinasyon ng bearish EMA ribbon at presyo sa ilalim nito, palaging sinusundan po ito ng drawdown. Walang naitalang sideways consolidation, walang mabilis na recovery, at para po sa technical analysis ay napakabihira ng ganitong klaseng signal na walang palya. Kaya para po sa atin, bilang mga long-term holders at investors, hindi ito dapat baliwalain o maliitin. Ngayon ay ano naman po ang market impact nito sa atin bilang mga traders, investors at saka hodlers. Para po sa atin na aktibo dito sa crypto market, ang signal na ito ay hindi po utos para mag-panic sell. Ngunit isa itong paalala sa risk management. Kapag ganito po ang structure, mas nagiging malaga ang capital preservation kaysa sa paghahabol ng upside. Ang EMA ribbon dito ay parang traffic light ni XRP. Kapag pula na, mas ligtas ang pagiging maingat. Para po sa mga hodlers, ito ay panahon ng emotional discipline. At para sa mga traders, panahon ng mas konserbatibong strategy. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa aking pananaw bilang isang crypto analyst, crypto enthusiast, ayan, malinaw na ang EMA ribbon signal na XRP ay isang mataas na time frame warning. Hindi po nito sinasabi na bukas ay babagsak agad si XRP. Ngunit sinasabi nito na ang probability ng downside ay mas mataas kapag ito ay na-confirm. Ang market ay lagi pong nagbabago, pero ang history or kasaysayan ay paulit-ulit na guro or nagtuturo. Kung patuloy na gagalaw po si XRP sa ilalim ng bearish ribbon, mas magiging defensive dapat ang mindset natin. At tandaan po natin, ang goal po sa crypto ay hindi lang kumita, kundi manatiling buhay sa market. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.